Kumusta mga guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Easy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video ko is mula na naman kaysa yung araw. So meron ito pamagat na di inaasahang utos ni Trump kay PBBM na nagpayanig sa dating admin. So yun yung panonorin natin ngayon, men. Ay, ewan ko lang kung nabalitaan nyo na, no? But merong balita ngayon na formal ng hiniling or hiningi ng US si Kibuloy. So alam naman natin na merong kaso si Kibuloy dun sa US, tapos hiningi niya si Kibuloy. So I think mas maigi na rin kunin niya si Kibuloy, ano, para naman mapanagutan niya rin yung mga kasalanan niya kung meron man. Kasi kung dito ikukulong yan si Kibuloy, baka if ever maging presidente si Sara Duterte, wag naman, sana is makakala din niya. So mas maigi din pagbayaran yung lanan niya. Kasi I think wala namang kinasong kay Kibuloy dito eh. Hindi, may mga witness naman, pero I think mahina lang yun. 'Di ba? Kasi parang statement lang eh. So anyways, sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Pilipino Easy. Sa mga kanais, hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin baga gawin pa ng China. Again, sa iyong araw, Pilipino Easy, like, comment, share, subscribe. Start. Ito pala. Mula kay Trump para kay Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasabog sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Isama mo pa ang hindi na-resolba na flood control issues at mga korupsyon at napakarami pang problema. Kaya naman, isang pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos ang ginagawa niya ngayon na siyang naging utos din ni Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. I talked to my friend, sa Xi Jinping, the leader of China. Kasi nakaibigan ko talaga. And I value his friendship and his word. My friends, marami kaming Chinese dito sa Pilipinas. Ancestry namin, Chinese. Si Raulo, ano namang paki namin kung ancestry nyo is Chinese. Diba? Isipin mo, Pilipino kahoy. Diba? Pilipino naman yung pinangakuan mo eh. Pilipinas naman yung tinakbuhan mo eh. Diba? So bakit mas i-value mo pa yung friendship mo kay kay Xi Jinping over dito sa 'di ba? Sa mga kababayan mong mga Pilipino. Anak ng tokwang 'yan. Ito din nag-Chinese din tong si Sara Duterte. Oh. Ngayon, I'll make it public because public official ako. Si Trump pati yung others trying to save the visiting forces agreement. Sabi ko ayaw ko. One is that napakabastos ng Amerikano. Talagang sobrang bastos. Diba? Okay, yung mga CIA Concern kayo sa pagiging bastos ng Amerikano, pero kita nyo naman kung paano mambastos yung China. May panghaharas talaga, may nasasaktan talaga, may naputulan ng daliri. Diba? May mga mangingisda tayo na, wina-water cannon, binabangga. Tapos, concern kayo sa pagiging bastos ng Amerika over sa pagiging bastos ng China. Anak ng tokwang yan. amboy. No? Gobyerno nyo, bastos kayo. Ang grand realignment at ang utos ni Tsaka Trump di mo rin maintindihan sa si FPRRD na galit na galit siya sa bastos. Bastos din naman yung mga nilalabas niya sa bunganga niya eh. Di ba? Pasalamat nga siya. Tanggap siya ng taong bayan sa pagiging ganyan eh. Ay, taong bayan. Sorry. Tanggap siya ng mga DDS supporter nila ng pagiging ganyan eh. Di ba? Tapos, ang lakas niyang manita kung may ibang mambabastos. Like, what the heck, man? ng nakaraan. Ano ang gagawin mo kung ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay direktang magsabi sa iyo na make the Philippines great again? Isang utos mula kay Donald Trump para kay Pangulong Bongbong Marcos ang tila naging huling pako sa kabaong ng foreign policy ng dating administrasyong Duterte, habang ang nakaraan ay nalunod sa mga hindi na-resolvang flood control projects at mga problemang iniwan. Isang grand realignment naman ang ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na yayanig sa buong ekonomiya. Ito ba ang simula ng tunay na pag-angat o isang matinding paghiganti ng tadhana? Well, it has certainly been an exciting time for the Philippines in many senses because we have really approached the entire system of governance, especially as it pertains to the economy, by making serious structural changes. Noong nakaraang taon. Pero syempre, dito alam ng mga DDS din eh. Kasi hindi naman nila pinapanood ng mga ganito eh. Yung mga progress ng government natin. Kasi syempre, masasaktan sila dyan. Ang gusto nila maging image ng admin kasi walang nagawa. Diba? Kaya nga, mapapansin mo, nagbigay ng statement si Sara Duterte na wag daw manood sa mga bias media. Dapat doon lang daw sa social media.
na mga mas reliable pa daw yung source ng social media. Which is, ewan ko kung tinutumbok niya doon yung mga vloggers nila. Pero kung iisipin mo naman, yung SMNI, bias din naman yung SMNI Bakit may nakikita ba kayong yung Malacanang press corps na mga announcement ng Malacanang, do you think ipinapakita doon sa SMNI? Hindi din naman, 'di ba? Bakit? Kasi nga meron din silang biases, which is maintindihan din natin 'yon. 'Di ba? Na kayo bahala kayo kung hindi niyo ipapakita yung mga videos, pero wag kayong magngangak na bias yung mga media na against sa inyo. 'Di ba? Ito yung meeting nila ni PBBM tapos ni Trump, or yung sinong kalimutan ko yung pangalan ng US officer na yon, 'di ba? Pero syempre di yun makikita ng mga DDS pare. Ayun lang panoorin Mga sira din. Kita si Pangulong Bongbong Marcos. Pinatuloy siya sa makasaysayang beer house, isang Ito. karangalan para sa mga piling leader lamang. Doon binitaw ni Trump ang mga salitang nagpahanga sa lahat. Suportado niya ang independent foreign policy ni Marcos. Therefore, malaya na ang Pilipinas na makipagkaibigan kahit kanino, maging sa China, basta't para sa kabubuti ng bansa. Ngayon, I'll make it public because public official ako. Si Trump pati yung others are trying to save the visiting forces agreement. Sabi ko ayaw ko. One is that napaka-bastos ng Amerikano. Talagang sobrang bastos. Okay yung mga CIA dyan na ikinig ngayon, mga amboy, mga gobyerno nyo, bastos kayo. Hindi ito ang linyahan ng nakaraang administrasyon na tila lagi kailangang pumili ng kakampi. Pero ang suportang ito mula kay Trump ay may kasamang malaking responsibilidad ang ibalik ang dangal ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Well, thank you very much, everybody. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family legacy, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually, and we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups, but I was surprised to see the kind of numbers. They're very big. We're happy we are that in all what we know was your very, very busy schedule and all the important work that you're doing, that you have found the time to visit with us, especially as since the Philippines now holds Ewan the ko chair lang kung of ASEAN. related din to sa Paksilicano. Hindi ko alam. Bakit And there really are a great many issues that have to be dealt with. And Mr. President, thank you for welcoming us. And obviously, in addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship. Habang lumilipad si PBBM sa New York at Washington, naiwan sa bansa ang mga resibo noong nakaraan, ang mga flood control issues na bilyon-bilyon ang pondo pero hindi maramdaman kapag umulan, at ang mga infrastructure projects na tila nakabinbin. Ito ang mga bagayeng pilit na tinatapos ng kasalukuyang gobyerno. Pero hindi pwedeng puro paglilinis lang ng dumi ng iba ang gawin. Therefore, inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos ang tinatawag na Global Economic Realignment. Nagtipon-tipon ng mga utak ng ekonomiya sa New World Makati. Ang layunin, ihanda ang mga negosyong Pilipino sa isang mundo na pabago-bago ang alyansa. Hindi na tayo aasa sa isang bansa lang para sa ating supply chain o enerhiya. Isang grand realignment ang ginagawa mula sa e-commerce hanggang sa semiconductors. Gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing resilient ang bansa laban sa geopolitical risks, pero ang hamon ay nasa implementasyon. Kaya ba nating makasabay sa bilis ng teknolohiya habang inaayos ang mga butas ng nakaraan? Therefore, ang Make the Philippines Great Again ay hindi lang slogan, ito ay blueprint para sa isang bansang na hindi na basta-basta madidiktahan. Ang pagtatayo ng isang bansa ay parang pagtatayo ng isang bahay. Kung ang pundasyon ay puno ng pagkakamali, Sayang nga din kailangan kasi, natin ano na lang, isa, dalawa, 26, 27, 28. I think mga 2 years na lang, 1 year and a half. Tama ba? Yung natitira ni PBBM. Sobrang bitin nga lang ng yung presidente natin, 6 years lang. Diba? Dapat talaga baguhin siya na, kahit naman hindi siya tuloy-tuloy but 6 years tapos pwede pang tumakbo ulit. Dapat ganyan ba? Kasi minsan nasasayang din yung nasasayang din yung mga ginagawa, mga plataforma or whatsoever. Kasi kita nyo naman, like now, sobrang palag na palag natin sa China, or wala talaga, hindi talaga natin ginigive yung yung West Philippines tapos baka if ever maging presidente na naman ulit si Sara, magulat na naman tayo, meron na naman silang agreement, di ba? So alam niyo yung paputol-putol.
Ewan ko kung anong mas magandang gawin dyan. At ayusin ang may katwiran. Sabi sa Isaiah 58 verse 12, at silang magmumula sa iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga pundasyon ng maraming salingahi, at ikaw ay tatawaging ang tagapumpuni ng sira at tagapagsauli ng mga landas ng matatahanan. Ang pag-aayos sa ekonomiya at sa mga sirang sistema ay isang anyo ng justice o katarungan para sa mga Pilipinong matagal nang naghihintay ng pagbabago. Ang lahat ng ito ay dapat gawin ng may pag-ibig sa bayan, hindi dahil sa galit o paghiganti na katulad ng itinuro sa atin ng ating Panginoon Jesus na siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang ituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan, sapagkat siya lamang ang kayang magdikta sa ating buhay, at ang ating pag-asenso ay hindi dahil bunga ng talino ng tao kundi sa gabay ng may kapal. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At So ayun, kita nyo naman, pinakita dito kung gaano kalaki yung pagkakaiba ni FPRRD at ni PBBM in this, ibang bansa, 'di ba? Amerika, China. 'Di ba? Kita niyo naman yung ano ni FPRRD kanina na parang ayaw niya daw sa Amerika kasi ganyan, ganto. 'Di ba? Kaya mas pumili siya ng panig sa China. So itong kay PBBM naman, though medyo tayo sa Amerika, hindi din naman natin kino-close totally yung China. Hindi natin siya kinakat, 'di ba? Kasi, ang akala kasi ng ibang mga kababayan natin, porket hinaharas tayo ng China is wala na talaga totally erase na yung wait lang, yung alarm ko. Yung is totally erase na talaga yung nawala tuloy ako. Totally erase na yung natin. Nasaan na ba ako? Nawala ako kasi yung alarm natin eh. But, yeah, ulitin na lang natin. So, yung kay FPRRD kasi, yung way ng pag-handle niya sa ibang bansa, di ba, is dapat yung, kung inaaway tayo ng Amerika, or, ewan ko kasi kung ano yung point ni FPRRD kanina or, excuses niya na lang talaga yun. Kasi, friendship daw sila ng China. Pero kung tutuusin naman, sobrang pangit nga ng pag-handle niya di ba? Na friendship nga tayo ng China, pero pailalim namang inaangkin yung teritoryo natin. Biruin nyo, ayaw ipa-restock yung natin or ipa-repair yung BRP Sierra Madre natin. So, anong ibig sabihin nun? Di ba? Kasi yung BRP Sierra Madre talaga yan yung talaga patunay na sa atin talaga yung lugar na yan. Kaya nga, walang magawa din yung China dyan. Kasi aware sila na, nag-ugat yung Pilipinas dito. So, hindi talaga natin siya makukuha pirasahan. So, siguro, ang ginawa ng China is kinaibigan niya si FPRRD or si FPRRD mismo yung lumapit sa China. Diba? Tapos yun nagkagulo na. Kasi nalaman natin, meron palang gentleman's agreement nang hindi natin nalalaman. So, alam nyo yung ganyan, sobrang blind tayo. So far, ito naman yung mga hakbang ni PBBM. Marunong talaga siya ito sa mga sa ibang bansa ba, 'di ba? Like pakikipag sa ibang bansa, na-handle niya lahat 'yan. Though sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Kahit meron tayong hidwaan sa China, meron pa rin naman tayong trades sa China 'Di ba? Nakikipagpalitan pa naman talaga tayo. Kasi yun nga, hindi naman pwedeng itigil din yung trades kasi iba naman yung yung dispute or yung pinag-aawayan natin sa China, iba din yung sa economics, 'di ba? Or yung mga tradings natin, yung mga pag-aangkat kasi lost din yun both parties talaga. Kung ako nga lang yung masusunod, mas trip ko yung boycott 'di ba? Pero I think wala talaga, parang hindi pa nila kayang gawin yan ngayon. 'Di ba? So ang di ko lang alam, since yun nga yung lalaki kanina, yung tinuro ko ba, nakalimutan ko kasi yung pangalan niya 'di ba? Parang bumisita siya sa Pilipinas. So hindi ko lang alam kung dito ba, part na ba dito yung pinag-uusapan about nung pag-extradite kay Kibuloy. 'Di ba? Di natin alam. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, mas mabuti na rin yun na i-pull out si Kibuloy dito sa bansa natin para naman mabigyang justice din yung mga victims ni Kibuloy dun sa ibang bansa kung totoo man, kung meron man, di ba? Kasi mabibigyan pa rin naman si Kibuloy ng chance na protektahan yung sarili niya doon kasi hindi naman siya gaya ng time ni FPRRD dati na shoot on spot, di ba?
Ito, meron naman tayong due process talaga. Di ko lang alam. Kasi, yun, parang mas goods na rin naman. Kasi, sabi ko nga sa inyo, yung kay Kibuloy, pag-piit niya dyan, wala naman eh. Di ba? Parang naghihintay lang naman niya ng ano eh. Naghihintay lang naman niya ng time na ano eh, may maging presidente na kaalyado nila or papabro sa kanila. Like Sara Duterte. Diba? Kaya nga si Sara Duterte ngayon, hang on or kapit lang kayo dyan, something like that yung pinapangako niya. Akala mo naman talaga, wala din siya sa bingit, diba? Yung nasa bingit na din naman siya. Diba? Anytime si Sara Duterte, kung hindi man siya ma-impeach through senators, I think dadaliin niya ng ombudsman, ano? So, I think kulong yan pag nagkataon. So, yeah, kasi doon pa lang sa mga confidential funds na mga sa AMLAC pa, diba? Is tatamaan talaga siya doon. So, I think hindi yan baka ang mangyari dyan or strategy nila di natin alam. Baka i-delay, i-postpone na naman nila yan, or baka magtago si Sara Duterte. Ewan ko lang kung allowed yan, kung if ever mayroong nakabinbing kaso si Sara Duterte tapos nagtatago siya, tapos tatakbo siyang presidente. Ewan ko kung allowed yan, yung nagtatago. Kasi yung nakakulong allowed eh. Hindi ko maintindihan sa bansa natin eh. Di ba? Nakakulong ka, pero allowed tumakbo kasi hindi pa daw guilty. So, ewan ko kung, for example, si Sara Duterte, di ba? Magtatago siya. Ewan ko kung makakatakbo siya. Di ba? Yan hindi ko alam. I think pwede din yun, Pero ewan ko. Huwag naman sana. Diba? So, sana kapag bilisan nila yan kasi mahaba-haba din yung 90 days. Parang, naman. So, anyways, that's it na lang muna. So, again, sa iyong araw, supportan nyo yan. Original video in the description box below the post, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.